Palakpakan naman natin ng Lord. And parang napapansin ko, parang na-outnumber na tayo ng bago dito sa church. Nasaan na yung mga kasama natin? Parang outnumbered. Parang outnumbered na tayo. And I am very excited kasi matatapos ko na po yung ating disciple book. Yung ating libro, nakapaloob doon lahat. Simula kung ikaw ay bagong Kristiyano hanggang malaman mo kung anong pinaniniwalaan natin. Ang lahat po ay nandoon, and it is straight from the scriptures itself. Ang mga kinuha po dito sa biyaya po ng Panginoon from our journey book ay ngayon din gagamitin natin yung ating disciple book. Soon po lahat kayong magkakaroon nun if you are part of City Disciples. At sa mga bago din dito, we are running through the book of Matthew. Kaya kung handa na kayo, ilabasin nyo yung mga Bible. We are in week number 5. Amen? Week number 5 ng ating Majesty series. At ngayon po umaga nito, week number 5, ang ating title ay tatawagin natin counterfeit. Sabihin mga sa katabi mga counterfeit. Okay? Nandito tayo, tapos na tayo sa Matthew chapter 14. Ngayon nasa Matthew chapter 15 na tayo. At sisimulan natin sa verses 1 hanggang 9. Okay, so ready na ba kayo? Nandiyan tayo. Matthew chapter 15 verses 1 to 9. Babasahin ko muna. Dahil medyo intense tong pangyayari dito. At magbabasa po ako sa English Standard Version ESV. So Matthew chapter 15 verses 1 to 9. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat." Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, 'Honor your father and mother,' and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." Manalangin po tayo. Aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos. Pagkat kami sinamahan mo, nararamdaman namin, Panginoon, ang presensya mo sa lugar na ito. Aming Ama, ang dalangin po namin ay ang mga turo mo sa amin ngayong umagang ito ang matanggap namin. Hindi, Panginoon, ang mga aral kung saan man namin nakuha, Diyos, kung hindi tama mo, Panginoon, ngayon ang aming mga puso. And may you encounter us this morning kung paano mo kami, Panginoon, pinili, O Diyos, na mapunta dito ngayong umagang ito. Hindi alam mo, Panginoon, na hindi aksidente kung bakit nandito kami. Kung bakit nandito kami para marinig. Ito, Panginoon, saan mo kami dinala ngayong umaga. Kaya, O Diyos, I pray that you open our hearts and our spirits ngayong umaga nito sa iyong pangungusap sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin, Lord. Magsisimula ako, alam nyo kasi, ito nakaraan ay meron akong nakita na isang tao, sinend ko to sa mga sa mga leaders pinawag ko sa kanila kasi nakita ko, tapos nung dumano din sa akin, medyo naguguluhan yung espiritu ko kasi alam niyo, kilala niyo po si Kibuloy, di ba? Tama. Sabi niya, he is the appointed son of God. So, ibig sabihin, kinukuha niya yung upuan ni Jesus. Tama? Pero may tumalala sa kanya. Hindi niya alam may tumalala sa kanya. Kasi may nakita ko na nakaraan, siya daw ang God, the Holy Spirit, in human form. Nakita niyo na yun? God, the Holy Spirit, in human form. Kung si Kibuloy ang appointed son of God ng Mindanao, meron po taga Luzon, Pilipino po ito. Pilipino, he is the God, the Holy Spirit daw. And my heart is conflicted kasi naalala ko, nabasa natin nakaraan sa Matthew that blasphemy
against the Holy Spirit is unforgivable. Tama po? Nabasa natin pare-pareho. Blasphemy against the Holy Spirit is unforgivable. Pero when I evaluated, alam nyo, ang daming nangyayari sa paligid natin that is diminishing what should have been changing our lives, which is the Word of God. Marami pong bumabaluktot ng salita ng Diyos. At maraming peke na gumagamit ng salita ng Diyos para sa sariling interes. Ay po, maraming, kahit ngayon, kahit in the Christian circle that we are in, kahit in the evangelical Christian scene, in the Pentecostal, sa kinabibilangan natin ng grupo, may mga tao na gumagamit ng salita ng Diyos para magpayaman o makilala o sumikat o kung ano pa mang bagay. Pero gusto ko po na makita natin, ipaunawa sa atin ngayong umaga ng Diyos, ngayong umaga ito, na makita natin kung ano yung katotohanan na naandoon, nakapaloob sa salita ng Diyos. At ang katotohanan po is, alam niyo, walang pumipeke ng isang bagay na walang halaga. Tama? Anong mga bagay na, pagka pumunta ka sa Divisoria, kami lagi, dati kaming yung nagsimula ang business namin, kaya memorize ko ang Divisoria pagka pupunta ako doon kung saan kami sumusuot, nililigaw ko pa yung mga kasama ko. Minsan, kasi kabisado ko po yan. Pero kung makikita mo doon, marami doon mga items na peke. Tama? Meron doon sapatos na Nike na 300 lang. Meron doon sapatos na, ano paborito nyo, Converse, kahit ano hanapin mo, meron doon. At ang katotohanan po, walang magpepeke ng isang bagay na walang halaga. Tama? May nakita ko doon Converse, nakalagay conserve eh. Conserve. Tapos yung NBA na logo na gano'n. Iba eh, dalawa nakaganon eh. Dalawa nakalagay. So, pinepeke kasi may halaga. Tama? Kinukuha yung pangalan, yung land. And that is also the truth about the Word of God. Alam po natin, the Word of God is inerrant, it is sufficient, and it is authoritative sa ating mga buhay. At marami pa mga tao ang gumagamit ng salita ng Diyos para pekein itong bagay na to. Ang mga utos ng Diyos ay ginagamit para pekein tayong mga tao. And minsan, yung religion na meron ang mga tao, it is replacing the devotion that is what we're supposed to have in our lives. Minsan, yung mga tradisyon na pinangahawakan ng mga nakakatanda, ng mga inugatan na sa simbahan, those traditions become toxic when you expose it to the truth in light of what is the Bible saying. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi ito po yung nangyayari sa binasa natin kanina in Matthew chapter 15. Ngayon, unti-untiin po natin ito dahil mapakita ko sa inyo. Alam niyo po sa panahon nila, merong mga grupo na lumapit at nagkonfronta kay Jesus, which is the Pharisees and the Scribes. Mamaya po, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga yan. Na akala nila yung spiritual activity nila ay utos pa ng Diyos, pero it is actually now rejecting God's authority. And kasi ngayon, in our generation, alam niyo po, in every generation of the church, sa atin, sa mga sunod na henerasyon natin, we always have to answer one question: sino ba talaga ang may authority over sa pananampalataya na meron tayo? Is it God's Word? Ito ba ay ang Bible na meron tayo? O ito ba yung sistema nating mga tao na binuo natin out of tradition na nakapaligid sa ginagawa natin? And right now, counterfeit faith is really, ano po yung kadalasan hindi ito maingay. This is not loud, this is not loud rebellion. More often, alam niyo po, kadalasan it is very silent and it is very sneaky na pumapasok unti-unti sa loob ng church, trying to replace what is supposed to be the Word of God. It keeps the language of the Scripture. Minsan akala mo, salita pa rin ng Diyos. Minsan akala mo, nakapaloob pa rin sa binabasa natin. But when you think about it, when you see it, it shifts the authority not on the Bible, not on the Word of God, and it places it on something more useful para sa mga tao, something that is more controllable para sa mga leaders. And I am being very honest and in light of this word sa inyo, na kailangan po natin gumising. Alam niyo po, marami ngayon in our age na mga lumalabas na katuroan, and I will cite a few examples bago po tayo bumalik, bago natin i-exegete yung ating Word of God.
Mag-cite ako ng konting example. Meron po tayo ngayon, ito nakaraan, sumikat yung skit na, sa malamang sa mga Kristiyano na dito, napanood niyo yung skit na about prosperity gospel. Yung pastor na yung nakatali, na tapos sabi niya, bakit daw pula yung ilalim ng sapatos niya? This boy is walking in the blood of Jesus. Mga ganon. And alam niyo, marami kasi ngayon, lalo in the mega churches around us, ine-elevate masyado yung katuruan ng success. Kaya nakakatuwa yung testimony kanina ni Shane. Diba? Ine-elevate masyado sa church yung katuruan ng success. O pag nag-church ka sa amin, yayaman ka. I-bless ka ng Diyos. Kung pumasok ka sa church namin, magkakaroon ka ng kotse, i-bless ka ng Diyos ng kotse, inasusuka ka nga pag sumasakay ka ng kotse. Sabi ko lagi sa mga kasama ko, paano ka bibigyan ng Lord ng kotse? Pag sumakay ka ng kotse, nasusuka ka. Bibigyan ka ba ng Lord, di ba? Minsan, pumunta ka sa church, magkakaroon ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng malaking bahay. Alam niyo, i-invest mo yung pera mo sa church. Kung meron ka 1,000, ibigay mo doon sa church. Ibigay mo sa pastor. If Jesus did that, mayaman na po si Jesus. Sa dami ng sumusunod kay Jesus, sa dami ng sumusunod, di ba ako magpapagaling si Jesus, maniningil yung mga disciples ko, 20-20. Alam natin, nung binasa natin ng mga nakaraan from Matthew chapter 4 hanggang Matthew chapter 14, lahat ng lumalapit kay Jesus pinapagaling. Kaya imagine, if Jesus and the disciples operate katulad ng simbahan ngayon, mayaman na sila. Alam niyo yung ginagawa natin in this church, gusto ko na ngayon abolish yung tithes eh. Alam ko may mga ayaw na i-abolish, pero alam niyo po kasi ang tithes hindi naman inutos sa atin. Hindi iniutos in the New Testament Church. Ang iniutos sa atin ng Diyos, ang example na ipinakita ng church in Acts, ang ginawa nila, ibinenta nila lahat ng ari-arian nila. Lahat ng meron sila, ibinenta nila, tapos tumira silang magkakasama. Araw-araw magkakasama ang church. They shared everything that they have. Hindi sila nagtatimes ng 10% kasi lahat ng pagmamayari nila ay pagmamayari din ng kapatid nila. Kaya nga po dito, yung mga bago dito, lalo bago kang attend, dinidiscourage kita na mag-tithes. Tapos ngayon na kayo makakita ng ganyan church, no? I discourage you to give your tithes. Kasi alam niyo kung sino dapat ang nagbibigay ng resources para sa church, yung mga disciples. Hindi yung mga bago. Hindi yung bagong dating sa church. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, kasama yon, part yon. Kaya nga meron tayong pledge in this church, tama? Pero yung tithes hindi iniutos. Kaya minsan parang minsan gusto ko nang i-abolish yung tithes eh. Dapat may pag-usapan natin ng mga leaders kung paano natin gagawin. Pero ngayon, we're practicing pledge kasi ayaw natin na lumayo doon sa tinuturo ni Jesus. Kasi kung si Jesus, bawat pinuntahan niya, nagdidagay siya ng basket, at nagbibigay ng pera, mayaman na si Jesus. Nakakotse na yun. Wala pang kotse na. 10 kabayo ang dala-dala nila. Pero hindi. Si Jesus nga lumakad ng tubig na lang. Nilakaran pa ni Jesus eh. Hindi nga nagbangka si Jesus eh. Di ba? 2 weeks ago kasi imagine mo kung may sasakyan si Jesus, baka yung nasakyan yung doon. Dumaan sa tubig. So, di ba? Parang naiba yung natin, perspective in this. Yung prosperity teaching na yan, it is very dangerous. Kapag kami nagsabi sa iyo to invest your money to the church, at pagpapalain ka ng Diyos, wala pong ganun pangako in the Bible. Yes, the Lord blesses His people, pero discretion niya po yun. Hindi tayo nagpapautang sa Diyos. Okay? Hindi yung magbibigay ako eh. Mapapayaran to ng Lord. Siksik-liglig at umaako. No! Okay? Discretion ng Diyos yung i-bless niya tayo, at kadalasan, ang tinitingnan ng Diyos sa atin, pag i-bless niya tayo, is our obedience. Okay? Hindi dahil nagpautang tayo sa Diyos. Okay, pasok tayo sa kasunod. Isa pang bagay is what is called legalism. Ang legalism is something that replaces grace with performance. Ibig sabihin, kailangan meron tayong rules sa church. Meron mga church na ito, very strict about their bylaws, very strict sa mga batas, very strict sa mga standards, sa mga cultural expectations, at yun yung nagiging basihan ng kabanalan. Laging biktima niyan si Ate Faith nyo eh. Ano ba yung suot mo? Hindi banal. Ano ba yung di ba? Ano ba yung may tattoo? Hindi banal. Di ba?
Di ba yan, may hikaw, di ba na? Pero kung titignan natin, wala naman, and that is in the Old Testament. Okay, I will explain that later. Kasi, yung mga tato na nakalagay sa Bible na huwag magtato, tama? Pero, may tatlong klaseng batas in the Old Testament, which is the moral law. Ito yung Ten Commandments. Huwag kang papatay, huwag kang mangangal niya, etc. That is the moral law, which is governing kung ano yung dapat ginagawa ng mga tao. And then there is the civil law, which is yung batas ng bayan ng Israel. Limbawa, si Ken ay ginagat ng aso ni Rachel, may pananagutan si Rachel na paturukan si Ken. Sa Old Testament, kung sinuwag ka ng kalabaw, ng kapatid mo na ganito, may obligasyon siya sa'yo. That is civil law. At ngayon, sa batas natin, sa Pilipinas, sa ibang bansa, karamihan ng mga batas natin ay, ang framework niyan ay ang batas na yun ng Diyos. And then there is something that is called ceremonial law, which is supposed to be maging itsura ng bayan ng Israel, ay maging iba yung itsura nila, being a nation that is set apart for God sa ibang mga bayan. Nandito nakalagay yung bawal magtato, yung bawal kang kumain ng baboy, di ba? Nabasa niyo sa Bible, yung mga nagbabasa, bawal kang kumain ng baboy, bawal kang mag-ahit ng patilya. Tama ba ako, Dave? Bawal mag-ahit ng patilya. Yung mga medyo weird na batas, that is in the ceremonial law. Kasi that supposedly para yun sa bayan ng Israel, which has been already fulfilled by Christ. Kaya tayo, na hindi naman tayo Israelita, ang batas na sinusunod natin ay ang batas na binigay sa atin ng Panginoong Jesus. The two greatest commandments, which is love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Okay? The moral law is useful, the civil law is useful, pero yung ceremonial law, hindi po tayo saklaw nun. At alam nyo, ang tithes and offering ay kasama sa ceremonial law. Kaya kasabi ko, gusto kong i-abolish yung tithes. Yung offering, okay lang yon. Maganda yung offering na ginagawa natin. That is, kung gusto mong mag-contribute into the church, no problem. Pero hindi tayo saklaw ng tithes. Okay? At minsan, kasabihin sa'yo, oh, hindi ka banal, hindi ka nag-tithes. Diba? Di sabat, nakita mo yung nakitikan yung patilya niya, hindi na rin siya banal. Kasi kung kukuhanin natin yung buong context ng ceremonial law, sabi ko kumain ng sisig, hindi ka na banal. Yeah. Diba? Patay tayo, may sarapan naman ng sisig kila CJ. Dali tayo dyan. Okay? Isa pa is the hyper-grace teaching. Hyper-grace is swinging into the extreme opposite ng sinasabi ng salita ng Diyos. Which is, grace is emphasized, overemphasized, over repentance, obedience, and holiness. Masyado nang nami-minimize yung obedience, yung repentance, at yung holiness, at nadi-dismiss na masyado kasi tinapos na daw ng Panginoong Jesus ang gawa para sa atin. That is called hyper-grace. And minsan, it is actually man-made. Kasi kung sasaliksikin mo sa Bible, that is not what the Bible is saying. Okay? That is not what the scriptures is saying. Kaya sobrang dangerous ng mga ganitong katuruan. Alam niyo po kung bakit? Kasi we equate them to the authority of the scripture. Akala natin sumusunod pa tayo sa Diyos. But in reality, these things are man-made. Ginagamit itong mga katuruan na to manipulate para pasunurin ka sa gusto mangyari ng church. Para magbigay ka ng pera sa church, para gawin mo yung ganito. Para magdamit ka ng maayos, magdamit ka ng ganito, kontrolin yung kinakain mo, kontrolin yung lahat ng meron ka ng leader mo in the church. When in reality, we are free. Amen? In Jesus' name. And none of these movements, marami pa po yan, napakarami pa po dyan. Sa ibang bansa, in the US, 2819 Church, ang main na mga kalaman nila dyan is yung Black Hebrew Israelite. Alam niyo yan? Hanapin niyo na lang, hindi niyo alam. The Black, masyadong intense itong mga to. Kasi pag prayer meeting nila, sumusugod itong mga to. The Black Hebrew Israelite religion, sinusugod sila. Mga naka-violet lahat. And dito sa atin sa Pilipinas, wala namang ganito, pero marami pa rin mga katuruan that we adapt into our lives na akala natin is scripture, it sounds spiritual, it sounds holy, but when you examine it in the light of the scriptures of the Bible, mali ang tinuturo ng mga ganito.
Bakit tayo nandito? Gusto ko po na mag-focus tayo ngayong umaga sa dalawang salita. Sabihin mo nga sa katabi mo, authority. At yung isa pang salita is authenticity. So mag-focus tayo in these two words today, authority and authenticity. At pasok tayo sa number 1, counterfeit tradition. Sa mga nagno-notes, counterfeit tradition. Basahin muli natin, verses 1 hanggang 3. Okay, ito yung nangyayari, sabi nasa natin kanina. Then, some Pharisees and teachers of the law, or scribes sa ibang salin, came to Jesus from Jerusalem and asked, wait lang, doon muna tayo. So ito yung setting, ito yung nangyayari, okay? Yung mga Pariseo at yung mga scribe, yung mga Pariseo, these are the religious leaders of their time. Ito yung mga tao na aral sa batas, the pastors of ng bayan ng Israel. Sila yung supposedly ay nag-i-interpret ng salita ng Diyos, which is in this time is only the Old Testament para sa mga tao. The scribes, yung mga skriba, yung teachers of the law, sila yung mga nagsusulat. Sila yung kumokopya ng salita ng Diyos. So itong mga tao na to, galing sila ng Jerusalem, which is around 90 miles from the northern shore of Galilee where Jesus is. Natin niyo yung trip nito mga tao na to. Naglakad sila simula doon, o nagkarwahe sila, kung ano man sinakyan nila. 90 miles they traveled from Jerusalem to the northern shore of Galilee para puntahan si Jesus at para itanong sa kanya sa verse 2, anong tinanong? Verse 2, why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands when they eat. Naintindihan niyo ba? Pumunta sila ng 90 miles galing Jerusalem para puntahan si Jesus, para tanongin si Jesus, bakit yung mga disciple mo hindi naghuhugas ng kamay pagkakain? Hindi tayo naghuhugas ng kamay bago kumain. Yeah. Tingnan niyo yung dedication ng mga to ha. They traveled 90 miles. Gusto mo kasi na pumasok tayo sa loob ng nangyayari. 90 miles they traveled from Jerusalem to the northern shore of Galilee para tanungin si Jesus, bakit yung mga disciple mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Binasa natin ito kanina, parang hindi weird, no? Pero may parang, trip ng mga to. Diba? Verse 3. Ito malapit dito eh, kasi, sige mamaya, i-explain ko muna sa inyo. Kasi parang medyo weird eh, tama? Na bakit sila pupuntahan ng mga teachers of the law ng Pariseo? Kasi alam niyo po, in the Old Testament, merong batas na ibinigay sa bayan ng Israel na kailangan maghugas ng kamay bago mag-handle ng pagkain na inialay sa templo ng Diyos. Hindi ito iniutos sa kabuuan ng bayan ng Israel. Alam niyo po kung kanino ito iniutos? Iniutos ito doon sa mga Levite priest. Doon sa mga priest ng bayan ng Israel. Yung mga nag-handle ng pagkain. Ngayon, itong mga Pariseo na ito, gumagawa kasi sila ng mga oral tradition. Sa mga nag-aaral ng Bible, alam pa namin yun ito. Kasi mayroong dalawang klase ng kautosan ang bayan ng Israel. One is the Tanakh, yung Old Testament na ginagamit ngayon. Pangalawa is the oral tradition. Ngayon, oral tradition na ginawa nila, in-elevate nila yung utos na yun ng Diyos, gumawa sila ng sarili nila, at ang sabi nila ngayon, lahat ng buong bayan ng Israel, kailangan maghugas ng kamay bago kumain. Kapag hindi ka naghugas ng kamay bago kumain, hindi ka banal. At sumusuway ka sa utos ng Diyos. They're elevating their own man-made tradition above Scripture. Above sa utos ng Diyos. Nagiging yung nangyayari? Kaya gigil itong mga to, kasi itong mga Pariseo, sila yung gumawa ng batas na yun. Yung grupo nila, sila yung gumawa nitong mga batas ito, madami to. Madami itong kautosan na to na ginawa nila. They were elevating it above the authority of the Scriptures, which God Himself inspired. At alam niyo, ang unang author naman ng Bible ay ang Diyos mismo, when God gave Moses the 10 Commandments in 2 tablets of stone. Siya mismo ang nagsulat. The handwriting of God
And then the 40 authors na nagsulat ng kabuuan ng Bible was inspired by the Holy Spirit. Ngayon, itong mga Pariseo na to, just to control the people, gumawa sila ng mga man-made rules para hawakan sa leeg ang mga tao ng bayan ng Israel. At ngayon, napansin nila si Jesus at yung mga disciples niya hindi sumusunod sa oral tradition na meron ang mga Pariseo. Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. At ang tingin ng mga Pariseo sa ganitong kagawain ay makasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, makasalanan. Huwag yung may pang-judge ha. May pang-judge. And now we see in verse 3, si Jesus, gumamit siya ng isang ancient rabbinical way of arguing, of debating in verse 3, which is, kapag kami nagtanong sa iyo ng isang question, like, how come you do this? Sabi ni Jesus, how come you do this? In verse 3, sabi ni Jesus replied, tinanong siya, ngayon nagtanong din si Jesus sa kanila, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Ngayon, pumunta sila 90 miles para tanungin si Jesus on something that they made up, at ngayon, nagrebat si Jesus, nagtanong din ngayon si Jesus sa kanila, why do you break the command of God for the sake of your tradition? Dito yung mga Pariseo, sabi nila, bakit hindi ka sumusunod sa batas na ginawa ng mga religious leaders? At sa panahon na to, si Jesus hindi na siya karpintero, okay? He was not the unknown carpenter's son. Now, Jesus is a famous, viral, well-known rabbi na nagpapagalit, a miracle worker na kumikilos sa bayan ng Israel. Lahat na lumalapit sa kanya ay gumagaling. And the Pharisees could not deny anymore kung ano yung nangyayari. Kasi nangyayari sa harap ng mga mata nila. But they still deny the power of God. At kaya pumunta sila para i-confront si Jesus. Now Jesus is confronting them. Okay? And Jesus responds, exposing the real issue ng mga puso nila. They accuse the disciples of breaking tradition habang sila themselves, they are breaking the very law of God that they're supposed to be following and interpreting themselves. Ngayon, counterfeit tradition and counterfeit faith always shifts the standard sa what it should be. Okay? And it replaces God's word with human preference. Kung ano yung okay para sa mga tao. Kaya po nasabi kanina, yung mga prosperity gospel, yung mga hyper grace na yan, yung mga kung ano-ano pang mga pinaniniwalaan ngayon ng mga tao. Alam niyo kung bakit? It is because these things are human preference. Bakit? Kapag ka nagsabi ka sa church, na pag pumunta ka sa church namin, ay yayaman ka. Yung church ko ulit sa kasunod na linggo. Sino kayo dito ng yumaman? Sino yung gusto yumaman? Taas ang kamay. Huwag na kayo maging plastic. Plastic ang mataya dito. Kaya ka nga nag-aaral eh. Kaya ka nga nagtatrabaho, kaya ka nga nagsusumikap. Kasi gusto mong yumaman. Tama? Ngayon, kung may narinig kang isang preacher na nagsabi na pag pumunta ka sa church namin at naghulog ka ng 1,000, yayaman ka. At bibigyan ka niya ng mga nakasulat sa Bible. That is interpreted wrong. Yung sinatawag natin eisegesis. Okay? Pag sinabing eisegesis, ito yung pag-interpret ng Bible ayon sa mata natin mga tao. So, kung mapunta ka sa church na yung pastor is eisegesing the verse, not exegesis. Yung ginagawa natin po exegesis, yung niraramflo ko kayo verse by verse, word for word, para makita natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Ngayon, i-interpret na, katulad ng sabi, okay, kaya mong gawin yan, kapatid. Gusto mong maging maging athlete? Okay, you can do things through Christ who gives you strength. Ayon sa Philippians chapter 4, kaya mong gawin kahit ano. Di ba? Yaman ka. Kung paano binless ng Lord si Abraham, si Isaac, si Jacob, pagpapalain ka din ng Diyos, receive it right now. Ang sarap sa parindinig, tama? At kung ikaw ay hindi mo alam kung anong sinasabi ng Bible, maliligaw ka. Pag sinabi sa iyo, hindi mo na kailangan mag-repent dahil ginawa na ng Diyos para sa iyo. You don't have to obey Him. Hindi mo na kailangan sumunod.
pinagpala ka na ng Diyos. Masarap sa pandinig, hindi. Masarap. Paano pag pumunta ka dito sa City Disciples, tapos sinabi ng pastor, hindi, may cost ang discipleship. Marami kang kailangan isuko sa Diyos. Yung luma mong buhay, kailangan mong iwanan. Alam niyo kung bakit kakaunti tayo? May mga taong hindi pa handa sumunod sa Diyos. Mga kasama natin hindi pa handa. Okay, pumunta ka sa church, tapos narinig mo, hindi para sa'yo yung ano mo eh. Yung girlfriend mo eh, yung boyfriend mo eh. Duman naman to si pastor, pinakikialaman pa yung DJ. When you go to a church that is speaking the truth about things, sinasabi na, kasi yun ang sinabi ni Jesus. Ano yung sabi ni Jesus? If anyone wants to be my disciple, anong sabi? You have to, ano sabi ni Jesus? If anyone wants to be my disciple, you have to take up your cross. Ano ba? Ano ba? Follow me. Ano pa isa? Deny yourself. Pag sinabi, alam niyo, nung naunawaan ko yung deny yourself na yun, Lord, ang hirap pala nito. Ang tagal ko ng pastor. Ang tagal ko nang nagpa-practice to be a pastor. Nung kinonfront ako ng Diyos sa kasalanan ko, sa aking kasalanan, and then I realized na mali ang ginagawa ko, at as na-realize ko, you have to deny yourself. Pagbukas ko ng Bible ko, dinala ko ng Diyos doon. If you want to be a true disciple, you have to deny yourself. Lord, ang hirap pala nito. Kasi marami akong gustong gawin sa katawan ko na to, sa mga pagmamayari ko, nasalungan sa gusto ng Diyos. May mga gusto akong panoorin na ayaw ng Diyos para sa akin. May mga gusto akong laruin. Bilang isa akong mahilig ako sa games natin, na ayaw ng Diyos. Ngayon, I have to give those up to follow you. Lord, ang hirap nitong buhay na pinasukan ko. Deny yourself. Pagkatapos na sabi, take up your cross. And follow me. Kaya alam niyo, nung may lumapit kay Jesus na isang mayaman, we have talked about this nung nakaraan in Matthew. I read this in Luke. Sabi, Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo. Ang sabi ni Jesus sa kanya, go, ibenta mo lahat ng ngayong ari-arian at bumalik ka sa akin. At umalis yung lalaki ng malungkot. Bakit siya nalungkot? Dahil mayaman siya eh. Pero ito yung tanong ko eh. Ito yung tinatanong ko lagi about that passage eh. Paano kung ginawa niya talaga? Tingin niyo hindi siya pagpapalain ng Diyos na higit-pasa kung ano yung meron siya at ginibak niya? Come on. Tama? Alam niyo, in a life of giving things up for the Lord, I have realized that the Lord blesses those who are obedient to Him. Amen. Kaya kung titingnan natin dito, masyado silang bent into the human preference, into the human customs, into the religious culture, at ang makikita natin dito, when tradition becomes unquestionable, truth becomes optional. Pero ang kailangan po natin ay makita kung anong totoong sinasabi ng Biblia. Number 2, the counterfeit word. Verse 4, basahin natin. Counterfeit word. For God said, ito yung kadugtong ng rebat ni Jesus sa kanila. God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares what might have been used to help their father or mother is devoted to God, and they are not to honor their father or mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. Let me explain what is happening. Okay? Yung honor your father and mother ay isang, saan natin ito makikita? Sino nakakaalam? It is number 5 of the Ten Commandments. Tama? Yung unang 4 ng Ten Commandments is supposed to command us na ibalik yung relationship natin sa Diyos. Ngayon, yung 6 hanggang 10 is para sa relationship natin sa isa't isa. Huwag kang papatay, honor your mother and father. Ngayon, ibinalik ni Jesus yung mga Pariseo in the very thing na ang Diyos mismo ang nagsulat. Ang Ten Commandments ay ang Diyos mismo ang nagsulat.
Okay, binalik sila. Ngayon, yung sinasabi na honor your father and mother is that you have to take care of them when they're old. Tama? I-check mo sila kung okay pa ba sila o magsusupport ka sa kanila kapag meron kang pera. Yun yung sinasabi dito. Okay? Pero alam niyo ang ginawa ng mga Pariseo, gumawa sila ng batas which is called the Corban Law. Kung gusto niyo isulat Corban, C-O-R-B-A-N. Kung gusto niyo i-research for yourself, go ahead. Just don't just take it from me. It is the Corban practice of the religious vows. Ang ibig sabihin ng Corban ay it is a formal vow. Halimbawa, meron akong pera. Ngayon, ayaw kong tulungan yung mga magulang ko. Ang gagawin ko, i-devote ko yung pera na yon sa templo ng mga Pariseo. Ngayon, yung pera na yon is something that is considered set apart or it is untouchable for ordinary use. Hindi mo na siya pwedeng galawin kasi dedicated siya para sa templo. Ngayon, may mga tao, lalo-lalo ng mga Pariseo, the scribes and the Pharisees, ang ginagawa nila, lahat ng kayamanan nila, dinededicate nila sa Corban Law practice para wala silang maibigay sa kanilang mga magulang. Kasi ayaw nilang supportan ang kanilang mga magulang. Ngayon, kinonfront sila ni Jesus about this. Then how come you do this? Sinasabihin niyo yung mga disciples ko na hindi sila naghuhugas ng kamay. Which is, yung tradition na yun is a man-made law. Ngayon, how come kayo mga Pariseo ang binebreak nyo hindi yung man-made law kung hindi ang batas ng Diyos mismo? Sakit to para sa kanila. Kaya galit na galit ang mga to. Siguro ipapapatay nila si Jesus one of these days. Nasa natin. Siguro na. Kasi sila sa galit nila kay Jesus. Kasi every time nalapit sila kay Jesus, may rebat si Jesus sa kanila eh. Gigil na tumato. Imagine, you have to travel all that distance para confront tayo si Jesus sa gigil na ninyo. Tapos pagdating nyo, lalo kayo manggigigil kasi may sagot si Jesus na so parang tama sinasabi niya. Pero hindi namin matanggap. Okay? Ngayon, on the surface, yung parang pagdededicate ng pera in a temple, it sounds holy. It sounds okay, tama? Pero kung titingnan natin, ito yung kinakonfront ni Jesus dito sa pangyayari na to. Kasi itong mga Pariseo, sabihin nila, hindi na kita kayang tulungan sa mga magulang nila, I can't help you because financially, my money is under the Corban Law. It is already given to God. Wala na akong pera. And by that declaration na ginawa ng mga Pariseo, by that declaration, kinokontrol nila ang pera sa kanilang grupo. Hindi nila tinutulungan ang kanilang mga magulang. They appeared spiritually devoted, parang banal na banal sila kasi lahat ng meron sila binibigay nila sa church. But they are disobeying the word of God very, very clearly na sinasabi ng honor your mother and your father. In other words, ginagamit nila yung religious vows na meron sila to excuse their moral failure. Yung dapat na ginagawa nila, hindi ito ignorance, okay? Hindi ito pagiging isang ignorante. This is very clear, 100% intentional manipulation. Minamanipulate nila. They cloak selfishness in spirituality. Na kailangan pagkalingan sila, mukha silang banal, kailangan mukha silang kagalang-galang. Pero yung ginagawa nilang practice, it is rotten inside. It is ratchet. It is not righteous, it is ratchet. And alam niyo, marami sa inyo ganito din. Now I'm coming for you. Alam niyo, dami sa atin ganito eh. Na pag nakakita tayo ng mga tao na ganda ng bihis, di ba? Punta ka sa church, ang ganda ng damit nila, you equate them, di ba? Flowy dress yung mga suot nila, parang banal na banal. You equate them to be holy. You equate them to be a minister of God. When they are breaking what the Bible is saying. Pumunta ka sa church, napakaraming tao, napakaganda ng tugtugan, may mga lumilipad na drummer, di ba? Yung dancers nila, lumilipad, tumatumbling, and then you equate them, ang ganda nun sa church na yun. Hindi ka na-bless sa word, alam mo sa mga ka na-bless, dun sa performance. And when you see it
we do it sa panahon din natin ngayon. We follow people because of what they look like on the outside, not realizing that deep inside they are rotten and they are dark. They have dark spiritual lives. Kaya I implore you, kung gusto kong magkahanap ka ng church, at kung malimbawa kayo ay dadalhin ng Lord ng sa alam niyo yung dulo ng disciple book natin is church planting. Paalis po kayo natin dito. Meron doon guidelines for church planting para pagtapos ninyo ng lahat ng discipleship, pag tinawag kayo ng Diyos magpastor at magsimula ng sarili ng church, equip kayo. Diba? Pag dinala ka ng Lord sa isang lugar, ang kailangan mong evaluate is if the leaders are practicing what they preach. Because the Pharisees, they don't. To the point na binabaluktot pa nga nila yung batas para maging sang-ayon sa gusto nilang gawin. Tama? Tama mali, amen? Ngayon, what we want is that yung mga tao na susundan natin is they practice what they preach. At hindi sila nagtatago sa likod ng mukha kang banal. Alam niyo yung mga tao na masarap sundan? Yung mga tao na honest sa kasalanan nila. Yung mga tao na honest na hindi nila kaya sa sarili nila. For a very long time, ang akala ko yung mga tao na mukhang banal yung kailangan nating sundan. When I just realized na yung mga tao who are very honest, that they need God, that they are desperate for God, that they can do all of these things. Kung hindi dahil sa Diyos, yun yung mga tao na kailangan mong sundan. Because they practice what they preach. Lalong-lalo na yung mga tao na hindi nagtatago ng kanilang kasalanan. Lalong-lalo na yung mga tao na ine-expose kung ano yung meron sila. At binabago, nakikita mo na binabago sila ng Diyos, yun yung mga tao na kailangan mong sundan. If you're looking for preachers online, you have to evaluate their lives. Kailangan mong tingnan kung meron ba silang totoong anointing. Marami yan. Okay? Pero marami ding mga counterfeit, maraming mga peke. Kaya tingnan natin kung ano ba yung tinuturo ng mga tao na to. Okay? Kasi this is what is happening at this age. God is not impressed by our religion. God is not impressed by excuses na binibigay ng religion para mag-disobey. Alam niyo kung ano ang nakakapag-impress sa Diyos? That is faith. And authenticity. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, authenticity. Number 3, counterfeit faith. Ito yung pinakamasakit dito. At ito yung ayaw ko na masabihin kayo ng Lord. Ayaw ko, okay? Bilang pastor ninyo, ayaw ko na masabihin kayo ng Diyos. Alam mo yun, umattend ka ng encounter night, tapos nakaluhod ka, tapos umiiyak ka na, tapos biglang pumasok. Sabi ng Lord, hypocrite ka daw. Verse 7, you hypocrites! So kung gigil na yung mga Pharisees kanina, sasagot ni Jesus, in verse 7, na-imagine nyo kung paano sila mamula sa gigil kay Jesus. May exclamation point sa Bible nyo, you hypocrites. Hindi ito kalmado na yun. You hypocrites! Pakita ba tayo ng binabasang Bible? May exclamation point. Gigil na din si Jesus sa kanila. Isaiah was right. Mayroon na naman si Jesus. May quote na naman si Jesus. Tama si Isaiah when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. I am not coming for the Pharisees. Niluto na sila ni Jesus dito. Okay? Now I am coming for everyone in this church. Tatago na yung I am coming for everyone in this church. Kasi ayaw ko na masabihan tayo ng Diyos ng ganito. You honor me with your lips. Magaling ka mag-pray. Marunong ka magturo. Banal na lumalabas sa bibig mo. But your hearts are far from me. Yung puso ninyo malayo sa akin. You don't read your Bible. You don't pray. You don't tell people about me. Baka tayo nag-bless kay kapatid na Prince yan. Praise God. Bakit tayo nag-bless kay Prince? Obviously, he is telling his friends about Jesus. Obviously, nakikita natin every week,
Now, who else is doing it? In this church. Si Orlando, hindi pa rin sinasabihan niya eh. Mga kaaway niya. Nagipag-debate siya sa mga MCGI, nagipag-debate siya sa mga iglesia, punta ka sa dapat yata hindi ko in-enroll to sa ano eh. Sa communicators natin eh. Mga away lang pala. Malayo yung puso niya sa akin, sabi ni sa Isaiah. At sabi ni Jesus, ganito kayo mga Pariseo. Now, I don't want us in this church, okay, to be like this. Ayoko na maging hipokrito tayo sa inaaral natin. Tama? Tama mali? Amen? Sabi, ganyan pala yung sa sinasabi, sila ako babalik next week. Ito yung nasabihin sa inyo, lagi ko sinasabi. Kung nasasaktan ka sa sinasabi ko dito, nasa tamang lugar ka. Kasi may gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Okay? This is not a call para paalisin kayo dito sa church. This is a call para pabalik yung puso niya sa Diyos. The Lord is waiting for you. Nihintay ka niya na magbukas ng Bible. Nihintay ka niya na gumising at manalangin. Nihintay ka niya na magkaroon kayo ng connection. Nihintay ka niya na lumabas and to make disciples. Nihintay ka niya na itong mga kabataan na ito, ilabas niyo ulit sila kung saan man. Kausapin mo sila. Let them open up to you. Nakakatawa yung sinabi kanina ni Prince kasi pareho pala kayo ni Ate Faith yun. Kasi na nakaraan, ano niyo may nagsabi din dito, di ba? Tama? Na meron pang isang tao dito na ganun din. Pagkakuha na ng card, walang pumupunta. Dahil si Ate Faith niyo ganun din. Walang pumupunta sa school niya para kumuha ng card niya. Walang, hindi, non-existent sa school. Okay? Ngayon, kailangan nating maintindihan that we have to take care of our people. Amen? We have to go and make disciples. Hindi not just go and invite. Ang sabi ni Jesus, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to obey what I have commanded you. Ngayon, paano mo? Teaching them to obey everything. Sorry, nawala ko yung word. Everything that I have commanded you. Ngayon, how are you gonna teach people everything that Jesus has commanded kung isang beses mo lang sila makita sa isang linggo? O isang beses mo lang sila makita sa isang buwan? Paano ka halimbawa i-disciple si Ken na minsan lang kami magkita? Alam niyo anong itsura ng discipleship in the New Testament church? It is life to life. One of the things na maganda nakuha ng Victory, yung one-to-one nila, ang ganda nun. Alam niyo kung bakit? Makikita mo kung ano yung ginagawa ng mentor mo. And you will adapt it for yourself. Nakakatakot to sa mga disciple. Bakit? Pag nag-disciple ka, ang gagayahin ng disciple mo yung buhay mo. Kaya kapag ka pumalpak yan sa pag-ibig, kasalanan mo. Tama? Kapag ka pumili yan ng maling tao, at pumili yan ng mga sindito yung gusto ng toxic relationship, mga plastic, toxic nga relationship. Sindito yung nasa toxic relationship na yun. Sino yung may kaibigan na nasa toxic relationship, pinapayuhan mo siya, tapos ayaw niya makinig. When you disciple someone, kailangan makita sa buhay mo yung tinuturo mo sa kanya. Alam mo bakit hindi effective ang discipleship? Hindi nakikita sa buhay. Sabihin sa'yo, kailangan mong mag-disciple. Ikaw hindi ka nag-disciple eh. Tama? Kailangan mo magbasa ng Bible. Ikaw nga hindi nagbabasa ng Bible eh. Alam mo, kailangan mo lang ipag-pray yan. Ikaw nga din nagpe-pray eh. Tapos sasabihin sa'yo, mag-chat sa'yo, ate, ito po yung problema ko. Sige, pag-pray natin, tapos nakatulog ka na. How then are we gonna make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them everything that I have commanded you, and behold, I am with you to the very ends of the age? Hindi natin kinikilusan. Una, sa sarili natin. Alam niyo yung masaya yung may disciple, alam niyo yung bakit? Na-check mo din yung sarili mo. Na-check mo din kung ano yung nangyayari sa'yo eh. Na, wait, tatamad-tamad na naman ako. Ibigayahin ako nitong mga nag-disciple ko. Ito na naman ako, sobrahan na naman ako sa kaka-games. Sigurado itong mga to, mag-games na rin itong magdaman. O ito na naman, nakikita nila hindi ako nagbabasa ng Bible. Sigurado hindi ako nagbabasa ng Bible itong mga to. Alam mo kung kanina pinakamabigat itong word na to sa akin? Alam mo bakit? Kasi pinagkatiwalaan ako ng Lord to be a pastor of this church.
Alam niyo kung ano yung ginagawa ko, nakikita ko ginagawa niyo. Lalo-lalo na yung mga leaders na malapit sa akin, kung ano yung ginagawa ko, makikita ko yung mga yan, ano yung ginagawa. Pag nag-games ako hanggang 3 a.m., sila hanggang 5 a.m. Pag nakalimutan ko magbasa ng Bible, nakita ko yung mga yan, 1 weekend, hindi magbabasa ng Bible. Pag nakalimutan ko mag-pray, hindi magpipray yung mga yan, makakatulog yan sa vigil. I'm honest with you, sometimes I forget to. Pero kinokorek ng Lord kung anong kailangan kong gawin for the sake of everyone. Ngayon, nasa mga leaders at sa mga bago dito, who will be a disciple making disciple. Ganda na, di ba? A disciple making disciple. Kailangan bantayan natin yung sarili natin. Amen? Kasi alam mo, kung how, ganyan kasi, we look to Jesus, and then yung mga pinag-disciple natin to be disciples of Jesus, tayo yung pinagaya nila kasi hindi pa naman sila marunong. Tama? Katulad ng mga bata na magbata pa yan, gagayahin lang yan yung magulang niya. Tama? Bakit yung mga halimbawa, nakakita ka ng bata, o ba't yung bata na yung cellphone magkapan? Eh, cellphone na yung cellphone magkapan yung nanay. Bakit yung bata na yan padamura? Nagtaka ka pa. Sabi ng bata, puto ko chinta ka. Sabi sa kadalo niya, puto ko chinta ka. Sila po. Saan kaya niya nakuha yun? Sigurado, saan? Sa mga nakakatanda. It is the same thing with discipleship. Amen? How are we then? Tapos magtataka ka, saan na ba yung mga kanunayan? Saan na ba yung mga youth na ganito, yung mga ganyan? Bakit kaya sila wala? Alam niyo kung bago mo sila tanungin kung bakit sila wala, tanungin mo muna kung ginagawa mo ba yung part mo as a disciple of Jesus Christ. Amen? Masakit? Kakasakitan yung mga bago nakikita niya na nasaktan sila. Natuwa kayo? Ano yun, no? Nasaktan na sila. It is because we need to be close enough to God to hear Him. Amen? Amen ba? Amen. We need to be close enough to God to practice what we preach. Number 4, counterfeit worship. This is the last one. Ito yung pinakamasakit dito. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. They worship me in vain. Kanina nag-worship tayo. Lalong-lalo na doon sa mga tinawag ng Lord to be worshipers. How come you lead worship when you worship the Lord in vain? Alam niyo kung ano yung sabihin ng vain? Ng vanity, it means empty. Sabihin mo sa mo, empty. It is fruitless. It is weightless. Bakit parang napupunta kami minsan sa mga awitan, sa mga tugtugan na parang wala namang presensya ng Diyos dito. Parang wala namang nababagong buhay. Parang wala namang natatouch. Alam niyo kung bakit? Kasalanan ng mga tumatayo? 99% of the time, kapag walang pagbabago na nangyayari in the congregation, kasalanan ng vessel. Worshippers, lalong-lalo na yung mga tumatayo sa harapan, yung mga sumasayaw, you are vessels na ginagamit ng Diyos for worship. Kaya ka ang tawag sa atin, worship leaders. Bakit? Because you lead worship, you lead the people to worship, and you expect the people to worship when you yourself is not a worshiper. Kalokohan. Kalokohan. Nag-aaksaya tayo ng panahon. Tama? Tama mali? Wala na maka-amen ha. Wala na babalik next week ha. Tama mali? Amen? Amen. Next week, probably na nandito na yung mga leaders na wala. Backslide na. Masakit! At bago ko kayo saktan, ako ang unang kasaktan sa lahat ng sinasabi ko ngayon. Kasi nung binabasa akin ito ng Diyos, masakit lahat ito. And I had to correct. I had to line myself again into the will of God bago ko ito ma-preach. Kasi masakit to. Alam niyo, supposedly, diretso natin yung verse ngayon hanggang 20, pero pinutol ko. Dapat ang topic natin ngayon is heart. Ngayon, pinutol natin yung next week. Kasi sobrang importante ng verses 1 to 9 para maitama tayo. I am not telling you to be a perfect leader, a perfect mentor, a perfect disciple. I am telling you today to be a disciple, a mentor, someone who is in line with the will of God. Yun lang yung kailangan natin.
Maging inline tayo ulit. Maging one page tayo ulit ng Diyos. Kasi ang Diyos nasa page 1 pa lang, nasa page 30 ka na. Malayo na kayo sa isa't isa. You have to come back to the true worship, which is submission to God's authority. Activity is not equal to authenticity. Attendance is not equal to allegiance. Amen? And ngayon, I will slow down. Lalanig na po tayo. Gusto ng Diyos na maging malapit kayo sa isa't isa. Hindi ka maging taga-upo lang sa church. Hindi maging isang tao ka lang na, na-meet mo siya once and then never again. Nagkaroon ka ng encounter sa Diyos ng ganitong taon, ng 2012. Na-meet ko ang Lord ng 2012, na-meet ko ang Lord ng 1985. At ngayon, tapos ngayon, wala kang maikwento na mga bagong victories na binigay sa iyo ng Diyos. No. God wants you to live in that mercy and grace that is new every morning. Sarap na, no? Like, araw-araw na pagkagising mo, may bagong revelation sa iyo ang Diyos. Pagkamulat ng mga mata mo, may bagong mensahe sa iyo ang Diyos. Problema kasi pagbukas ng umaga natin, natitignan natin kung may bagong nag-like ng picture natin. Tama? Pero paano pagbukas mo ng mata mo sa umaga, nakikita mo may bagong mensahe sa iyo ang Diyos. Kung kahapon sinabi niya sa iyo na mahal ka niya, at ayaw niya na pabayaan ka niya, ngayon pagising mo, sabihin niya sa iyo, may purpose ako sa iyo. At may plano ako sa iyo. And then every day it progresses. That is the best thing. Tumayo tayong lahat.